Ang mga tao ay nagiging terorista sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang tungkulin, at sa iba't ibang dahilan, tulad ng complex interplay ng psychological, ideological, at situational factors. Kasama sa mga ito ang personal grievances, desire for identity and belonging, exposure to extremist ideologies, feelings of injustice or oppression at perceived injustice. Ang ibang karagdagang factor ay ang pagkakaroon ng low self-esteem, bullying, and social alienation na maaring maging dahilan kung bakit nagiging vulnerable sa radicalization ang isang individual. Ilang social factors din tulad ng lack of opportunity, community conflicts, exposure to violence, at influence ng mga charismatic leaders ay maaring maging dahilan ng pagsali ng iba sa ganitong uri ng grupo. Ang kanilang mga kilos ay madalas may political purpose na batay sa mga self-determination, ethno-nationalist frustrations, at iba pang religious causes na ginagawa nilang katwiran para i-justify ang kanilang mga violent acts. Ano nga ba ang pinaglalaban ni Wassim Assayed kung bakit sumali siya sa sinasabing world's deadliest group mula pa noong 2022 at umatake sa 21 countries? Si Wassim Assayed ay pinanganak sa Hebron noong 1988. Siya ay extremely involved sa pagsuporta sa Islamic State o IS. Ito ay isang religious and political ideological movements na naniniwalang ang Islam ay dapat mayroong influence sa political system ng mundo. Ang grupo rin ay nagnanais na ang institusyon ng ilang bansa o public office na mapasailalim sa pamumuno ng isang Islamic steward o leader. Ito rin ay kilala bilang Islamic State of Iraq and the Levant o ISIL at Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Ang lalaki ay nilagay sa administrative detention noong taong 2015 hanggang 2019 dahil sa security concerns at involvement nito sa sinasabing terrorist group. Under administrative detention ay isang controversial practice na pinapayagan ng security forces na makulong ang suspect kahit na walang sinasampang kaso laban dito mula noong 2015 hanggang 2018. Pinahintulutan din ni Attorney General Aviche Mendelblit ang detention kay Assayed nang na-identify ito bilang miyembro ng Islamic State at sinasabing naging banta sa seguridad ng karamihan. Natagpuan noong January 13, 2019 linggo ng gabi, ang wala ng buhay na katawan ng mag-asawang kinilalang sina Yehuda Kaduri, 71 years old, at ang misis nitong si Tamar Kaduri, na 68 years old, matapos tumawag ang mga kamag-anak nito sa mga pulis dahil hindi nila makontak ang mag-asawa. Dumaan sa balcony ng apartment ang isang bombero para mapasok ang naturang lugar at dito na nila natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng matatanda. Nag-launch ng major at controversial investigation ang mga otoridad tungkol sa nangyaring double murder. Nag-invest ng great effort ang mga Israel police para masolve ang kaso, tulad ng pagkuha ng testimonya ng halos 600 katao. Kinuwestiyon at kinulong din nila ang halos 20 na person of interest. Sa mabusising investigasyon nakakuha ang mga otoridad ng isang malinaw na shoe print. Napag-alaman na ang brand ng sapatos na merong katulad na print ay unique. Ito ay ginawa ng Neville's Shoes Company na mabibili lamang sa Hebron at Palestinian territories. Nakalakap din sila ng foreign DNA sa bahay na hindi pagmamay-ari ng mga biktima. Pero ito ay wala sa data system ng mga pulis, kaya ang genetic material ay hindi rin agad nakapagturo kung sino ang perpetrator. Meron ding ebidensyang ang killer ay nanatili sa naturang apartment buong magdamag. Sa initial investigation, pinaghihinalaan ng mga pulis na isa sa family member ng mag-asawa ang suspect. Inaresto ang anak na lalaki ng mga biktima na si Nitae Kaduri at ang asawa nito. Tinitignan ng mga otoridad na posibleng ang killer ay financially motivated. Dinala ang mag-asawa sa police station para sa questioning. Paulit-ulit na tinanggi ng mag-asawa ang involvement. Matapos hindi ma-connect ng mga pulis sa mag-asawa ang murder at wala ring physical evidence na nagsasabing may kinalaman ang mga ito sa krimen, sila ay agad na pinalaya. Ayon sa abogado ng pamilya na si Shai Levi, humihingi ng official apology ang mga ito galing sa mga otoridad dahil sa wrongful accusation. Ayon kay Nitae Kaduri, bukod sa struggle na pinagdadaanan nilang mag-asawa dahil sa pagkamatay ng mga magulang ng lalaki, nakadagdag pa ang lack of transparency mula sa mga otoridad. Inakusahan naman ni Nitae ang mga pulis sa paggamit ng hindi makatarungang taktika during interrogation, criticized sa kanilang mag-asawa, at kawalan ng sapat na impormasyon kung bakit sila inaresto ng mga otoridad. Ayon pa dito ilang minuto na silang nasa interrogation room bago pa ipaalam sa kanila na pumanaw na ang kanyang mga magulang. Ikinulong din umano sila kasama ng mga kriminal at drug addicts nang siya ay maaresto kahit hindi pa sila convicted.
Inakusahan din nito ang mga pulis ng paggamit ng brutal methods, tulad ng pagkatok sa kanilang pintuan sa kalagitnaan ng gabi at pagkumpiska ng kanilang mga sasakyan. Nakatanggap naman ng suporta ang mag-asawa, galing sa kanilang mga kamag-anak at ginigiit na silang dalawa ay inosente. Ayon pa sa kapatid ni Yehuda na si Rachel Levy, ang kanyang pamangkin na si Nitae ay isang mabait na bata at hindi nito kayang paslangin ang sariling ama. Wala din umanong kamag-anak ang nagduda na ito ay inosente. Nawalan din ng tiwala ang pamilya sa justice system ng bansa dahil sa paraan ng paghawak ng mga otoridad ng kaso. Sa patuloy na investigasyon nalaman ng mga otoridad ang pag-atake sa isang 14 years old na Israeli girl. Ayon sa panayam sa biktima, nasa hagdanan siya nang tangkain siyang gilitan ng liegi ng isang lalaki, pero maswerteng nakasuot ito ng makapal na kolar na siyang nagsalba sa kanyang buhay. Agad din umanong tumakbo papalayo ang suspect nang nagsimula siyang magsisigaw at humingi ng tulong. Ang insidente ay nangyari sa Hadar Betzalel na 1.2 kilometers lamang ang layo sa Armon Hansib, isang araw bago ang pag-atake sa mag-asawang Kaduri. Naniniwala ang mga investigador at ang ina ng dalaga na si Inet na ang pagpatay sa mag-asawang Kaduri at ang pag-atake sa dalagita ay related. Sa kasamaang palad, hindi namukaan ng biktima ang kanyang attacker. Sa kabila ng masusing investigasyon sa double murder at attempted murder sa dalagita, wala pa ring nakuhang lead ang mga pulis na maaring magturo sa kanila kung sino ang possible suspect. Inilabas din ng mga otoridad ang security camera footage noong gabi na nangyari ang mga krimen para humingi ng tulong sa publiko na ma-identify ang perpetrator. Nang sumunod na taon, nag-release naman ng forensic sketch ang mga investigador. Sa kasamaang palad, wala pa ring nakalap na matibay na evidence para ma-prosecute ang killer ng mag-asawa at ang kanilang kaso ay nanatiling unsolved. Makalipas ang mahigit 3 taon, isang tawag ang na-receive ng mga otoridad tungkol sa isang pag-atake sa Armon Hansib neighborhood bandang 1:30 ng madaling araw ng March 20, 2022. Natagpuan ng mga pulis na wala ng buhay ang isang Moldovan national na kinilalang si Ivan Tarnovsky. Sugatan naman ang roommate nito na agad ding sinugod sa hospital para lapatan ng paunang lunas. Agad na napansin ng mga otoridad ang pagkakapareho ng killing method na ginawa ng suspect sa Moldovan national at sa mag-asawang Kaduri. Ang 3 murder ay posibleng gawa lamang ng iisang tao at ito ay hinihinalang isang serial killer. Ilang oras ang nakalipas, isang lalaki ang naaresto ng border police officer noong March 20, 2022. Ito ay kinilalang si Wasim Assayed. Ayon sa mga pulis, ang lalaki ay na-detained dahil sa pagtatangkang mag-cross sa barrier illegally. Sinuri din ng mga otoridad ang dalang bag ng lalaki kung saan natagpuan nila ang isang kutsilyo. Dinala ito sa Shin Bet na tinatawag ding Shaba na located sa Tel Aviv para sa ilang katanungan. Ang naturang agency ay tinatag ni Isser Harel noong February 8, 1949 ay focus sa potential obstruction, terrorist activities at security matters na merong political nature. Kamakailan ito rin ay na-involved sa ilang various operation reflecting sa critical role ng bansang Israel. Ito rin ay responsable sa pagprotekta ng mga sekreto ng bansa. Sumali na rin ang Shin Bet sa investigasyon. Pinadala rin ang nakumpiskang patalim sa forensic laboratory para suriin ng mga professionals. Ayon sa sinumiting report, merong nakitang bahid ng dugo ng 2 tao sa naturang bagay. Ang DNA ay nagmatch sa 2 Moldovan citizen na inatake noong March. Natukoy din na ang kutsilyo ay katulad ng murder weapon na ginamit sa pagpatay sa mag-asawang Kaduri. Dahil dito, minabuti ng mga pulis na questionin si Wasim na nakakulong pa rin sa Shin Bet detention. Agad ding umamin ang suspect sa mga krimen, inilahad din ito sa mga investigasyon ang kanyang motibo at nag-provide din ng sketch ng mga pangyayari. Pero hindi naman ito sinabi kung saan niya tinapon ang murder weapon na ginamit sa pagpaslang sa mag-asawa. Noong January 9, 2019, 3 araw matapos siyang makalaya mula sa ilang taong pagkakakulong, pumunta ito sa Armon Hansib. Dito niya sinunggaban ang isang 14 years old Israeli girl na nasa hagdanan. Tinangka nitong gilitan ng lieg ang dalagita, pero maswerteng nakasuot ito ng makapal na kolar na siyang nagsalba sa kanyang buhay. Agad na tumakbo papalayo si Wasim nang magsimulang magsisigaw ang dalagita. Kinabukasan, muling bumalik si Wasim sa Armon Hansib. Namataan nito ang isang matandang lalaking nakasuot ng kipa. Ito ay isang brimless skull cap na tradisyonal na sinusuot ng mga Jews. Ang matanda ay kumukuha ng mga pinamili nitong grocery sa trunk ng kanyang sasakyan saka pinapasok sa loob ng kanilang apartment. Ayon pa dito, matyaga niyang inobserbahan ang matanda habang nasa gilid ng hagdanan. Sa pangalawang beses nitong paglabas, sinalisihan ni Wasim ang matanda at pumasok sa loob ng gusali.
Agad niyang inatake ang matandang babaeng nakita sa isang silid, saka muling nagtago habang hinihintay ang lalaki. Matapos maeayos ng matanda ang mga pinamili, kumain di umano ito ng isang bowl ng pasta. Nang nabanggit ng lalaki during interrogation ang tungkol sa pasta, napagtanto ng mga otoridad na nasa tamang direksyon ang kanilang investigasyon dahil isa ito sa mga evidence na kinolekta ng mga pulis. Matapos itong pumunta sa banyo, doon ito natagpuan si Sayed na nagtatago sa apartment. Ang dalawa ay nagpambuno hanggang sa ma-overpower nito ang matandang lalaki. Nang masiguradong wala ng ibang tao sa naturang apartment, nanatili pa ito sa naturang lugar ng magdamag. Sinalaysay din nito na nang mapaslang niya ang matandang lalaki, naghugas siya ng kamay sa lababo at natulog sa carpet dahil sa matinding pagod. Kinaumagahan kinuha nito ang susi ng matanda, isang mansanas at nilock ang pintuan mula sa labas sa kakampanting nilisan ang premises. Umamin din ang lalaki na nagdesisyon siyang pumatay ng mga Jews, alinsunod sa kanyang pagkilala at dahil sumumpa ito ng katapatan sa Islamic State. Inspired di umano siya ng adhikain ng group mula pa noong 2009. Sinabi din nito na ang Islamic State ang kanyang naging daan para makahanap siya ng mga Hudyong bibiktimahin, mapalalaki man o babae, pero sinumpa nitong wala siyang naging biktima ng mga inosenteng bata. Sinasabing pamilyar ito sa Armon Hansiv dahil minsan na itong nagtrabaho sa naturang neighborhood. Inamin din nitong randomly siyang pumapasok sa mga apartment building at sa mga sasakyan para magnakaw. Sa paglipas ng panahon, patuloy din umano siyang humahanap ng mabibiktimang Jews. Muling bumalik ang lalaki sa Armon Hansiv neighborhood kung saan nakita niyang bukas ang apartment ni Ivan Tarnovsky. Pinasok niya ito at agad na inatake ang nagulat na lalaki, ganun din ang roommate nito. Matapos ang krimen, kalmadong nilisan ni Sayed ang lugar na parang walang nangyari. Sinasabing napagkamalan nitong Hudyo si Ivan Tarnovsky kaya niya ito pinatay. Pumunta ito sa Neviakov kung saan siya naaresto ng border police officer dahil sa tangka nitong pagtawid sa barrier ng walang sapat na dokumentasyon. Marami itong sinalaysay sa mga pulis na tanging ang killer lamang at ang mga opisyal ang nakakaalam dahil hindi naman nila nirelease ang mga ito sa publiko. Napatunayan din na ang mga krimen ay sinagawa lamang ng iisang tao. Ayon pa kay Wasim, natutunan niyang mag-commit ng murder dahil sa panunood niya ng mga pro-Islamic State o IS videos. Siya din umano ay motivated na sumunod sa mga terrorist acts ng naturang grupo at humahanap talaga ng mga Jews para mabiktima. Kasunod ng joint investigation na ginawa ng mga pulis at Shin Bet, nakakolekta ng mabigat na evidence laban kay Wasim. Tinuturo ng physical evidence na ito ay responsable sa murder ni Ivan Tarnovsky, gayon din sa pagpatay sa mag-asawang si Yehuda at Tamar noong 2019. Ang Kaduri double murder case ay sinabing isa sa pinakamahirap resolbahing kaso sa Jerusalem sa mga nakalipas na taon. Makalipas ang isang buwan, naglabas ng search warrant ang mga pulis para sa tirahan ng hinihinalang perpetrator sa Hebron. Nang pinuntahan ang tahanan ng pamilya ni Sayed, doon na-discover ng mga ito na ang pamilya ay merong storage room. Dito nila natagpuan ang Islamic State religious texts at ang backpack na identical sa sinasabing dala ng suspect nang lisanin nito ang bahay ng mag-asawang Kaduri. Ito ay naglalaman ng isang paris ng Neville sneakers na nakabalot pa sa isa pang bag. Meron itong katulad na footprint na nakuha ng mga pulis sa crime scene. Pinadala rin ito ng mga otoridad sa forensic laboratories para sa further examination. Ayon sa report, ang naturang sapatos ay ang mismong ginamit ng killer ng mag-asawang Kaduri. Sinasabing ang shoe type, size, at brand ay katulad ng nakolektang evidence, ganon din ang individual characteristics nito tulad ng wear patterns at specific damage tulad ng nick and cuts. Nag-announce ang mga otoridad sa isang press conference na nahuli na nila ang killer ng elderly couple sa Jerusalem at sa Moldovan foreign worker sa capital noong April 2022. Pinuri din ni Defense Minister Benny Gantz ang joint effort ng mga pulis at Shin Bet para mahuli ang perpetrator sa kanyang Twitter. Ipo-prosecute din umano ang sinumang manakit sa mga Israeli citizen at bibigyan ng justice ang mga biktima anytime, any hour, at anywhere. Ang announcement din ng pagkakaaresto kay Sayed ay nagbigay ng crack sa Islamic State matapos ang 6 na Israeli ay napatay dahil sa terror attack sa Beersheba at Hadera ng mga Arab-Israeli na supporters ng jihadist group. Ang defendant na si Wasim Sayed ay kinasuhan ng 2 counts of premeditated murder, 1 count of murder under aggravated circumstances, 2 counts of attempted murder as an act of terrorism, at additional offenses, tulad ng pagiging member nito sa Islamic State Organization o ISIS. Ayon sa indictment na sinumiti sa Jerusalem District Court, ang 34 years old na Palestinian mula sa Hebron sa West Bank
ay sumali sa Salafia Jihadist Group noong 2011 at sumumpa ng katapatan sa Islamic State noong 2014. Ayon pa sa indictment, lahat ng krimen ni Wasim at terrorist activities ay supported ng Islamic State. Makalipas ang halos 2 taon, si Wasim As-Sayed ay napatunayang guilty noong April 18 sa 3 counts of murder at 2 counts ng attempted murders. Ang lalaking sinasabing affiliated terrorist sa Hebron ay sinentensyahan ng 3 life sentences at additional 40 years imprisonment ng Jerusalem District Court noong February 3, 2025. Ayon sa hukom, ang ruling ay nakabase sa severity ng kanyang mga krimen. Hindi rin ito magiging eligible sa release sa anumang future diplomatic agreement ng government. Sinasabing essentially ang ruling dito ay ihahambing sa isang hostage deal o kaparehas na senaryo. Ang 3 life sentence at 40-year imprisonment ay sabay na bubunuin ng lalaki, ayon din sa hukom. Si Wasim ay inutusan ding magbayad ng minimum compensation para sa pamilya ng kanyang mga napatay, ganon din ang pamilya ng biktima ng kanyang attempted murder. Binati ni Jerusalem Mayor Moshe Leon ang security forces sa pagkakahuli sa killer ng mga krimeng naganap 3 years ago at nanggulat sa buong bansa. Ang chairman ng partidong Otzma Yehudit na si Itamar Ben-Gvir, na nagsilbi bilang abogado ng Kaduris, ay nagsabing nabunyag na ang katotohanan. Hindi na rin di umano siya nagulat na ang krimen ay merong nationalist background. Mali daw ang aksyon ng mga pulis ng agad na pinaghinalaan ang family member ng mga biktima at nag-focus lamang sa ulterior motives. Pinahayag din nito ang kagustuhang maisabatas ng Knesset ang death penalty by electric chair sa mga mahuling terrorists. Ang mga abogadong sina Shai Levi at Guy Maimon na kumakatawan sa pamilya Kaduri ay nagsabing ang pamilya ay nawasak at nagkaroon ng very difficult days. Ang unnecessary arrest at heavy suspicion di umano ng mga pulis sa mag-asawa ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang pamilya. Ang paghingi din umano ng paumanhin ng mga otoridad sa pamilya ay hindi nakatulong para mabawasan ang sakit at pagdurusa ng mga ito. Pero sa kabila nito, nagpasalamat din ang pamilya sa pagresolba ng murder case ng mag-asawang Kaduri. Ang core concept ng terrorism ay tumutukoy sa paggamit ng threatening violence para sa advances sa political, religious, or ideological cause. Sa ganitong paraan, madali nilang na-intimidate ang government at publiko. Nagdudulot din sila ng significant harm tulad ng death, serious injury, at disruption sa critical systems ng komunidad. Ang kanilang action ay iba sa ordinary violence dahil tinatarget nila ang mga inosenteng biktima para magbigay ng pressure sa government para palitan ang kanilang palisis alinsunod sa kagustuhan ng terrorist group. Ang iba't ibang relihiyon ay meron ding similarities tulad ng providing a moral framework sa ating buhay, promoting ethical behavior and compassion, containing sacred texts and rituals, believing in higher powers or spiritual realms beyond the physical, at fostering community among followers. Ang mga relihiyon din ay nag-o-offer ng hope, provide guidance at paniniwala sa afterlife, sa good versus evil, at mga gantimpala para sa righteous actions ng isang individual noong ito ay nabubuhay pa. Walang masama sa pagsali sa mga grupo, ang maghangad na maging parte ng isang pamilya at maramdaman na merong nagpapahalaga sa iyo. Ang mga tao din ay may iba't ibang paniniwala, prinsipyo, at pinaglalaban, pero hindi natin dapat makalimutan na ang lahat ay meron karapatang mamuhay ng mapayapa sa mundo.